mga kakabsat, hallelujah, itutukin ni Pastor niya kakabsat, hallelujah. Kaya tibaga tayo kini Pastor kakabsat, God bless Pastor. Amen. Good to see you, kakabsat. Amen. And we all together, good to see Jesus today. Hallelujah. Shall we worship the Lord Jesus today? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mabuti ang Diyos. Sabi ko, mabuti ang Diyos sa akin, mabuti ang Diyos sa iyo. Mabuti ang Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name. We love the Lord Jesus. Isn't it, mga kapatid? Hallelujah. We love the Lord, we love the Lord, we love the Lord. We love you, Jesus. We praise your holy name. Come on with a shout. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon sa araw na ito. We thank you. Come on, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, God. We worship you. We worship you. This is why we are here. Hallelujah, to worship God. Hallelujah. Jesus. We worship you, Father. We worship you. Hallelujah. Huwag kang tumalimig sa araw na ito. Ito ay pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Sabi ko, narito tayo para sumamba. Come on, thank God for the life. Thank God for His goodness. Hallelujah. Sabihin ko, thank you, Lord, you're so good to me. Sabihin mo sa katabi mo, thank God, He is good to you. Hallelujah. Sabihin mo, nagpapasalamat ako, mabuti ang Diyos sa iyo. Hallelujah. Nagpapasalamat tayo lahat. Hindi lang sa ating mabuti ang Panginoon. Mabuti ang Diyos sa lahat. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Walang pinipili ang Diyos, mga kapatid. Naimpakti ako. Naimpakti ako, mga kapsat. Hallelujah, hallelujah. Sasamahan kita. Kasamahan kita sa kalambutan mo kung may problema ka. Totoo ang buhay ay unfair. Pero, tignan mo yung listahan ng kabutihan ng Diyos. Mas marami pa rin ang kabutihan ng Panginoon. Pwede ba natin aminin, mga kapatid, na mas marami pa rin ang overwhelming goodness of God sa buhay natin. Hallelujah! Praise God. Mabuti ang Diyos sa atin kung tayo ay mabuti. Pero aminin natin ang totoo. Kahit hindi tayo mabuti. Mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Sa kabila ng ating katapatan, mabuti ang Diyos. Pero aminin natin ang totoo. Minsan tayo nabibigo, mga kapatid. Pero mabuti pa rin ang Panginoon sa buhay natin. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. That's why we love you, Lord. That's why we love you, Lord. Mabuti ang Panginoon, mga kapatid. I'm excited to worship with you. Hindi ko alam sa inyo, mga kapatid. Tingin nga. Sabi ko, I'm excited to worship with you, mga kapatid.
Ganadong-ganado kayo mga kapatid. Amen! Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Nakita-kita tayo. Amen! Hallelujah! Nakaksa tayo natin. Sa mga palapag, pakastisama tayo. Papanpanawang magsama tayo kakapsa. Amen! Ang tuloy tayo na yung magyapo na tiyaramida na kakapsa. Praise God, kita lang din nga gundaway, kagyaman ka na kayo amin. Thank you, itisupok tayo, kada kami. Amen. Mamumi nga, kada kayo dita, kada kayo pengata dita, kakabsar. Thank you, iti support tayo, iti pamilya mi. Nagtultuloy ko man ito nga suporta. Salamat sa ating ko sa suporta at sana ay patuloy ang suporta niya. Amen. Tayo ay isang pamilya sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Handa na ba kayo makinig, mga kapatid, o uwi na tayo? Awit kayo sa amin. Salamat sa Panginoon. Siguro kasama na natin sila online sa UPCIFF, mga kapatid. Praise God. Bawasan natin. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Kung hindi pa, sabihin mo, wala kang choice. Amen. Kailangan lagi tayong handa sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Amen. So, without further delay, pagkapuan ti Adal, iti nga Adal, kaya masarakan dito yung libro ti Mateo. At least hindi masyadong mainit, no, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. So we are hearing word from the Lord, referencing in the book of Matthew chapter 9. Paki-confirm, nandiyan na ba sila? In Matthew chapter 9, beginning in verse 23, up to the succeeding verse. Hallelujah. Pray that your hearts are ready to receive the lessons from the Lord. July 21. Ganito ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. And when Jesus came into the ruler's house, hindi po ordinaryong tao itong pinuntahan niya. Okay, sa Tagalog, pinuno. Sa Ilocano, sa Panguluwen, as a leader, dito, kakabsa. So when Jesus came into the ruler's house and saw the minstrels and the people making a noise, may mga tumutugtog, may mga taong maingay, sabi natin lahat, distraction. Kaya huwag tayong maingay, mga kapatid. Kung pumunta siya doon sa bahay, doon lang kaagad ang makikita mo. Hindi yung tao, hindi yung pangangailangan. Pagpasok niya, makikita mo kaagad yung distraction. May nagtutugtugan, may maingay. Hindi na siya nakikita, mga kapatid, at napapansin. And sabi niya sa 24, mga kapatid, nandito ang salita ng Panginoon na pag-aaralan natin. And He said unto them, itong sabi niya, give place. Kung Biblia mo yan, guhitan mo yan. Dahil yan ang salita ng Panginoon sa buhay mo ngayon.
Sa kabila ng mga gumugulo sa buhay natin at isipan natin, ang Panginoon ay nakikipag-usap sa atin, nagsasabing, bigyan niyo ako ng lugar. Okay? Give place, sabi ng Panginoon, for the maid is not dead. Ang tao ay nagkakagulo doon sa bahay, patay na yung bata. Kaya nag-aaliwan sila doon, nag-iiyakan sila doon, at kung ano-anong pinagagawa nilang ingay. Pero sabi ng Panginoon, unang-una, bigyan niyo ako ng lugar, sapagkat ang dalaga ay hindi patay kung hindi natutulog. Nung narinig nila ang salita ng Panginoon, tingnan ninyo hindi talaga lahat rumirespeto sa salita ng Panginoon Nung narinig nila nagsalita si Jesus Christ, tingnan ninyo mga kapatid, they laughed. They laughed him to scorn. Hindi lang sila tumawa sila ng may panunuya. Pansinin niyo, hindi lahat ng nakarinig ng salita ng Panginoon ay may bukas na puso. May pusong hindi tumatanggap, mga kapatid. Sana walang ganyan sa araw na ito, mga kapatid. But when the people were put forth, pero nung binigyan nila ng lugar si Jesus Christ sa bahay na punong-puno ng kalungkutan, ingay at tugtugan, hallelujah, nung binigyan nila ng lugar ng Panginoon, pumunta si Jesus Christ dahil meron na siyang lugar. So hindi siya makapasok dahil wala siyang lugar, mga kapatid, ang gulo nila. Nung binigyan nila siya ng lugar, nakapasok siya. Tingnan niyo, pag nandoon si Yesu Cristo, sa bahay na may kalungkutan, sa bahay na magulo, sa bahay na maraming distraction, nung nakapasok ang Panginoon, but when the people were put forth, He went in. Tandaan yan, papasok lang ang Panginoon pag may lugar siya. And took her by the hand, and the maid arose. Nabuhay yung patay. And the fame heard of went abroad into all that land. Purihin ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Hallelujah sa salita ng Panginoon sa araw na ito. Tayong lahat ay manalangin. Let us pray. Hallelujah. Tinatas ka namin, mabuti, tapat, maawain, puno ng pag-ibig sa amin na Diyos. Ang pangalan mo ay Jesucristo, hallelujah, na aming tagapagligtas. Maraming salamat sa kabutihan na hindi namin masukat at mabilang, sa pag-ibig mo na hindi namin kayang sukatin, Panginoon, sa pag-unawa mo na laging nariyan para sa amin, at sa iyong habag na handa magpatawad, Panginoon, sa amin. Maraming salamat. Tinataas ka namin, Panginoong Diyos, hindi lamang sa mabubuting bagay, kung hindi tinataas ka din namin sa aming pagkakatipon at tinataas ka namin sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Itinataas ka namin, Panginoon. Sa oras na ito, malaya kang makipag-usap. Malaya kang magministeryo na patunayan mo sa buhay ng mga tao na ikaw ang buhay na Diyos na nakikipag-usap at nakikipag-ugnay. O Espiritu sa Espiritu ay makipag-ugnay ka sa bawat isa, Panginoon. Samahan mo kami sa araw na ito at paalalahanan na ikaw po ay laging nariyan para sa iyong gawain, Panginoon. Edify your church. Bless your church today, Father. Samahan mo kami, Lord God, hanggang sa aming pag-uwi, upang sa aming buong linggo'y babalik kami sa lugar na ito'y punong-puno ng pasasalamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Maging makasama namin online, Lord, ang bendisyon na igawad mo sa araw na ito, Panginoon, sa kapurihan ng iyong pangalan. At dalangin din namin at hiling ang mga kapatid na hindi nakarating, Panginoon, na sila yung
ingatan upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila, Panginoon, na sasama sa iyong pangalan. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. We claim the victory as we give you all the glory, all honor, and praise. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Sabihin natin, in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! I want to let it eternal, immortal, and invisible, and universal, and honor and glory. Forever and ever. Amen. Hallelujah. May mensahe ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, may mensahe ang Panginoon sa iyo. Amen. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, July 21, 2024, ay merong pamagat na nagsasabing, give place to Jesus Christ. Sabihin mo sa katabi mo, give place to Jesus Christ. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. God bless you. Maaari na kayong makaupo. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Ang buhay natin ay ganito lang, mga kapatid. Ganito lang ang buhay. May nawawala, may nadadagdag. Ganyan lang ang buhay. Hindi pwedeng dagdag lang ng dagdag. Mamamatay tayo. Hindi rin naman pwede bawas ng bawas. Ang buhay ay ganyan, mga kapatid. May nadadagdag, may nababawas, may pumapasok, may nawawala, mga kapatid. Kaya sa araw na ito, bigyan natin ang daan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Palakpakan pa natin minsan pa, Panginoon. Sa istoryang ito nating nabasa, mga kapatid, ay makikita natin na hindi kaagad ang Panginoon ay nakakapasok sa isang lugar kahit siya ay mayroong lubos na kapangyarihan. Hindi kaagad-agad siya nakikialam, mga kapatid, kahit siya yung mayroong pinaka-final and full authority, mga kapatid. At sa istoryang ito makikita din natin na bago siya nang himasok, bago siya nakialam, bago siya gumawa, bago siya nagtrabaho, bago siya nagpakita ng kapangyarihan, ay ang lugar na yun ay napapalibutan ng mga distraction or interruption, mga kapatid. Okay? Lagi nating tandaan, meron yan sa bawat lakad, sa bawat mission, meron tinatawag na intervening factor. Kahit naka-ready na yung gamit mo, kahit naka-plancha na lahat, mga kapatid, meron pa rin mga times na meron interruption, mga kapatid. Kaya itong isang pamilya na nangangailangan ng tulong, amen, itong isang pamilya na nangangailangan ng kapangyarihan, pagkilos ng Diyos, mga kapatid, meron ba patulad yan dito? Meron bang pamilya dito na kailangan pa rin natin ang kapangyarihan, ang pagkilos ng Diyos sa buhay, meron ba dito? Sa buhay nila, pero hindi ka agad nakapasok ang Panginoon dahil mayroong mga intervening factors or interruption, mga kapatid. Eh, huwag natin interrupt ang Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito. Hayaan natin siya. Na ang maganda, mga kapatid, ito, hindi siya agad nakapasok, pero mahalaga, noong binigyan nila siya ng daan at nakapasok siya, mga kapatid, ito maganda. Ano man ang kaguluhan, ano man ang interruption, nangyari pa rin ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. O hindi niyo pinaintindihan, mga kapatid, bago natin nakilala ang Panginoon, marami mo
Praise God. Pero kahit may interruption, pag tayo, ganito tayo eh. Ganito tayo kasama. Pupunta sana ako tutulong, kaya lang. Ang gulo din naman, kaya. Di ba? Ganyan tayo. Hindi na lang ako tumuloy. Di ba? Papasok sana ako, kaya lang. May mga malungkot yan, may mga nakasipawat, mga magugulo. Hindi na lang ako pumunta eh. Di ba? Pero Panginoon, sa kanyang kabutihan, kahit may mga nakikita siyang pumipigil, sabi niya, oh please lang, bigyan niyo ko ng pagkakataon. Gusto ko pa rin gumawa. Bigyan natin silang pagkakataon. Gusto pa rin niya gumawa. Ulitin ko, may magagawa ang Diyos. Bigyan natin ang pagkakataon. Ang Panginoon, may magagawa pa rin siya. May kaguluhan. Sabi mo sa katabi mo, kung maaari ka pa eh. Magulo din naman yung buhay ninyo eh. Marami. May ingay sa buhay. Pero maganda. Kahit hindi nakapunta ka agad ang Panginoon. Amen. Ang mahalaga, kahit hindi agad nakapunta pa rin siya. O hindi pa uli ang lahat. Ang mahalaga, makapunta pa rin siya. Hallelujah. Nung nakita niya yung babae, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Yung babae hindi patay. Kaya tanggapin natin itong isang katotohanan na gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid. Magkaiba ang paningin natin sa paningin ng Panginoon. May mga bagay na pag tinignan natin, sa palagay natin, wala na tayong magagawa. Pero pag ang Diyos ang tumingin, yung akala natin wala nang magagawa, sa Kanya gigising. Hallelujah! O salamat! Meron tayong Diyos na iba sa ating nakikita. O hindi ka ba nagpapasalamat? Meron tayong Panginoon, iba ang nakikita. Akala mo wala na talaga. Akala mo wala ng pag-asa. Akala mo tapos na. Yan ang paningin natin, pero hayaan natin ang paningin ng Panginoon. Sa akin natutulog lang yan. Sa akin natutulog lang yan. Lahat ng natutulog ay pwedeng gisingin. Kung akala natin wala na, sa Kanya meron pa. Yung akala natin wala na, sa Kanya ganito niya nakikita, meron pa. Hallelujah! Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Kung akala mo wala na, meron pa. Sa tulong, sabihin mo sa katabi mo, meron pa. Akala mo hindi ka nagagaling, may pag-asa pa. Akala mo magulo ang pamilya ninyo, maayos pa. Akala mo wala na sa kaligtasan, may pag-asa pa. Bakit ka malungkot? Dahil ganyan? Si Jeremy, ano man yan? Meron pa sa Diyos. May pag-asa sa Panginoon. Sabi si praise the Lord.
ko sa inyo, naghihikab na, mga kapatid, inaantok. Yan ang pagkakaiba, mga kapatid, ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Pero tingnan ninyo, kahit gano'n ang nakikita ng Panginoon, grabe ang kabutihan ng Diyos. Sabi niya, tingnan ninyo, ang gulo nilang ingay nila, may problema sila, kailangan nilang tulong po, sabi ng Panginoon. Sabi niya, yun niyo ako ng lugar. Sapagkat yung patay na yan, hindi patay. Tutulog na niya. Dapat sana pag narinig mo, wow! Diba? Ayos to. Kaya minsan hindi nakakatulong ang Panginoon sa buhay ng mga tao dahil may sinasabi ang Panginoon. Hindi niya sila. Tawanan sila, pinagtatawanan nila ang Panginoon. At hindi nila matanggap na yung nakikita nila ay iba sa nakikita ng Panginoon. Kapatid, bago tayo mag-iwa-iwalay, tanggapin mo ang katotohanan na ito. Kailangan paniwalaan ng Panginoon na anuman ang nakikita mo sa buhay mo, pag sinabi ng Panginoon, kailangan magtiwala tayo sa Diyos na kahit parang wala ng halaga at pag-asa, tanggapin natin ang salita ng Panginoon kahit hindi natin nauunawaan. Sabi siya, praise the Lord. Dahil makinig ka, hindi kailangan naiintindihan mo lahat. Mga tao ganyan, kailangan bago mo susunod, kailangan maintindihan mo muna lang, ulitin ko, hindi mo maintindihan lahat. Pangalawa, hindi mo kailangan maintindihan lahat. Dahil ang pananampalataya, kahit patay na, ang pananampalataya, kahit hindi may paliwanag, ang pananampalataya, kahit akala mo hangganan na, pag ang pananampalataya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ng pag-asa at resulta sa buhay ng tao. Meron ba pananampalataya dito, mga kapatid? Na anuman ang maririnig ng pananampalataya sa Diyos, hindi mo man maintindihan. Alam ng pananampalataya na merong mangyayari. Kaya ngayon pananampalataya, naging excited yan. Kasi laging alam niya yan, merong mangyayari. Ang may pananampalataya, hindi nagtatapos ang buhay dito. Ang tao may pananampalataya, mayroon pa rin kakayahan ng Panginoon na gumawa sa buhay natin, mga kapatid. Ganyan ang pananampalataya, kaya I pray, magkaroon naman tayo ng pananampalataya nagmumula sa Panginoon. Shall we say praise the Lord? Nung pumasok ang Panginoon sa isang lugar, bago pumasok sa isang bahay, may mga mali kasi tayong pangunawa eh. Ganito kasi tayo eh. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat ng Diyos. Kaya gagawin niya yung gusto niya. Sabi ko sa iyo, hindi. Kung gusto talaga ng Diyos, gagawa yun sa buhay namin. Sasabihin ko sa iyo totoo, hindi. Makinig kayo lang. Gusto ng paliwanag? Lahat ng tao gustong iligtas ng Diyos. Pero maliligtas ka lahat. Dahil ang Diyos ay subject. So yung makapangyarihan ng Diyos namin, Pastor, kaya kung wala din siyang lugar.
Malinaw ko paliwanag yun mga kapatid. Salvation to all men sa book of Timothy, mababasa nyo, is the will of God. Pero ba't hindi niya maligtas lahat? Dahil hindi naman lahat may lugar sa Diyos. So malinaw na dito, makikita natin ang Panginoon ay malaki ang respeto sa tao. Hindi sa Diyos na kagaya ng alam natin na bigla na lang nakikialam kung ganito ayusin natin. Tinitignan din niya kung meron tayong willingness or decision na sa ating mga plano, sa ating mga naisip, sa ating mga ginagawa sa buhay natin ay meron pa rin siyang lugar. Alam niyo, makapangyarihan ng Diyos. I cannot question the power of God na kahit na yung panyo, nakakapagpagaling, sabi ni Paul, hindi ako makapunta. Ito, pupunta, nadalhin niyo itong panyo ko. Okay na yan, nadalhin mo doon. Sino may sakit dito, mga kapatid? Galing niyo doon, gagaling. Gumagaling! Kahit wala ang lingkod ng Panginoon, panyo lang, mga kapatid. So kung hindi makapasok si Jesus, pwede naman, papagalingin ko dyan, hintayin nyo, tignan nyo, 1, 2, 3. Mga tao ganyan eh. Iba ang pangunawa sa kapangyarihan ng Diyos. Nung na-please ng babae si Jesus Christ, nung yung anak niya sinasaliba ng demonyo, mga kapatid, at bumupunta sa apoy, wala doon yung anak niya, kaya kayo mga magulang, makinig kayo mga magulang, ha? Lumapit kayo sa Diyos. Dahil kahit wala ang mga anak ninyo sa simbahan, kung kayo mismo ay lumalapit sa Panginoon, kaya tulungan ng Panginoon ang mga anak natin. Hallelujah, Sister Ana, naniniwala ka ba? Kaya tulungan ng Panginoon yung mga anak natin. Sabi ng Panginoon, yung anak ko, sabi ng Panginoon, ayaw ko nga, sinamba pa rin yung Panginoon. Hindi, Panginoon, sinamba pa rin yung Panginoon. Sabi niya, sige, sabi ng Panginoon, ano man ang kahilingan mo, mangyari sa'yo. Yung babae walang kailangan, okay siya. Ang may kailangan yung anak niya na doon sa bahay nila. So ang kapangyarihan ng Panginoon ay available kahit wala siya doon. Uulitin ko, ganyan ka kapangyarihan ng Panginoon. Kahit wala ang Panginoon doon, ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang gumawa kahit saan. Shall we say praise the Lord? Yan ang ginawa. Bakit nangyari doon si babae? So dahil ang babae ay mayroong great faith yung babae. Doon wala siyang makitang faith. Ang gugulo nila. Iba yung iniisip nila dahil namatayan naman sila. Nagkakaingayan sila kung ano ginagawa nila doon, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, ito mga kapatid, ang una niyang hiniling sa kanila. Kapatid, lahat ng nangangailangan ng tulong ng Diyos. Alvin, hindi natin pwedeng itago. Lahat tayo kailangan natin ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, ito muna niyang gagawin. Give place. Kahit gusto niyang gumawa, kahit gusto ka niyang tulungan, kahit gusto ka niyang samahan, kahit gusto ka niyang pakitaan ng kapangyarihan, kung wala siyang lugar sa buhay mo. Sabi niya, bago na tayo, magaling tayo, prayer request. May lugar tayo sa answered prayer, pero walang lugar yung sumasagot ng panalangin. Ba't ganyan kayo mga kapatid? Dapat pala sana, hindi na lang ako dito nagsimba, malungkot nga kayo. Punong-puno tayo ng, ito, nakahanda na mga kapatid, yung lugar ng answered prayer mo, nakahanda na mga kapatid, naglaki-laki. Pero yung magbibigay
Sabi nga natin na, malabong mangyayari. Bago darating ang tulong, bago darating ang kasagutan, bago sasagot ang Diyos, kailangan meron muna siyang lugar. Kahit dito ka ba matulog na manalangin, kung walang lugar ang Diyos sa buhay mo, wala kang makikitang Diyos sa buhay mo. Pero kahit ganito ka naman, punong-puno ka ng problema at kaguluhan, kung bibigyan mo ang Diyos ng lugar, kung bibigyan mo ang Panginoon ng lugar, maraming pwedeng mangyari. Maraming pwedeng mangyari. Salamat sa Diyos na napakabuti ng Panginoon. Mga kapatid, bakit hindi nakakagawa ang Diyos sa buhay ko ng malaya? Di ba, may ministry ka, wala naman ang kamay ng Diyos sa kanila. Nakakalungkot. Dahil sila ay punong-puno. Pero walang lugar ang Diyos sa buhay. Tanda ninyong ministry, hindi Diyos, mga kapatid, makinig kayo lang. Maraming mga tao na dadayo na porket may ministry, akala nila nasa kanila ng Diyos. Makinig kayo, huwag tayo magpadaya sa kaway. Iba ang ministry, iba ang Diyos. Makinig kayo lang, meron akong ministry, pero hindi sumasabog yung ulo ko sa ministry. Kahit may ministry ako, napakaluwag ng lugar ng Diyos sa buhay ko dahil kung may pinakamahalaga sa buhay natin, bigyan natin ang lugar ang Diyos sa buhay natin. Pero bakit hindi ba pastor, hindi nakakatrabaho yung Diyos sa buhay nila? Sinabi ko na ito kanina, bago ko nangarap. Ang buhay natin ay ganito, sabi ko kanina, naalala nito. May naidadagdag. May naiaalis. Pero makinig kayo na. Makinig kayo na. Hindi pwede kang madagdagan kung wala ng lugar. Intindihan niya mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinisilip niya. Nangingi nila dun sa loob, di siya makapasok. Intindihan niya mga kapatid. Kailangan niya ng lugar. Ito yung masakit. Ito yung masakit, kaya maraming mga tao hindi makapaglingkod sa Diyos. Makinig kayo sa akin. Bakit may mga taong hirap na hirap maglingkod sa Diyos? Makinig kayo sa akin, kinakausap tayo ng Panginoon. May mga tao gusto naman nilang papasukin ang Diyos, mga kapatid, sa buhay nila. Gusto nila. Sinong may ayaw? Kahit demonyo nga gusto nila ang Diyos eh. Ha? Lahat ng tao gusto nila ang Diyos pag sinabing Diyos. Pero ito yung masakit. Bago nila mabigyan ng lugar ng Panginoon sa buhay nila, kailangan meron muna may alis.
talaga, Pastor. Gusto kita. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Bakit hindi makapasok ang Panginoon sa buhay nila? Walang lugar ang Diyos dahil ang hirap nilang bitawan yung mga bagay na meron silang unang kagustuhan bago nila nakita ang Panginoon. Nakita nila, kailangan nila ang Diyos, ang pag-asa'y nasa Diyos, kailangan nila ang Diyos, pero may nakasanayan silang buhay na ayaw naman nilang bitawan. Kaya kahit gusto nilang pumasok ang Diyos sa buhay nila, at kahit gusto pumasok ng Diyos sa buhay nila, dahil ayaw nilang bawasan o mabigyan ng lugar ang Panginoon, hindi makatrabaho ang Panginoon sa buhay. Makinig kayong lahat, mga kapatid. Mas dakila ang Diyos kaysa sa bisyo, mga kapatid. Mas dakila ang Diyos kaysa sa mga kasalanan. Mas dakila ang Diyos kaysa sa pamilya. Mas dakila ang Diyos kaysa sa ano pa bang mga pangarap. Mas dakila ang Diyos sa ano pa bang buhay sa mundo nito. Kaya handa tayong iwanan ang lahat at tanggapin ang Diyos sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Abay, kung hindi nyo pa ako naintindihan, ito kakausapin ko na kanyang diretsyo. May mga tao, mas mahalaga yung trabaho kaysa ang Panginoon. May mga tao, mas mahalaga ang pamilya kaysa ang Panginoon. Kaya kahit gusto ng Panginoon na tumulong, kahit gusto mo rin ng Panginoon, kung may tinutulungan ng Panginoon dito, huwag niyong pipikiin, mga kapatid. Kinakausap tayo ng Diyos. Gustong gumawa ng Panginoon dahil lagi nakikita ng Panginoon. Tumatalo ka sa gawain. Tumatalo ka sa gawain. Pero gusto kang tulungan ng Panginoon. Yung totoong tulong na makikita mo sa buhay mo dahil hindi mo pa naranasan. Alam natin nangyari. Yung binigyan nila ng lugar ang Panginoon. Ang dami ng problema. Pwede naman meron lang doon headache. Pwede naman sana doon ang sakit lang nila doon nagtatay. Pwede sana problema ng mga kapatid kung ano mga, di ba? Tingnan ninyo, ang problema ng pamilya niyon ay kamatayan. Alam niyo ba kung bakit may natatakot dito sa mundong ito? Ang pinakakinakatakutan, ang dahilan ng kinakatakutan natin kamatayan. Natatakot ka na pasukin yung bahay mo? Hindi ka natatakot. Natatakot ka baka may mapatay yung papasok doon. Hindi ka natatakot sa sakit. Natatakot kang magkasakit kasi pag nagkasakit ka at lumala yung sakit mo at hindi na magaling ka naman, hindi nagagaling, saan pupunta? Sa kamatayan. Ang pinakadulo ng lahat ng katatakutan ay kamatayan. Ito yung nangyari, mga kapatid. Para malubos ang Panginoon sa atin, ang ginamit ay kamatayan para makita natin lahat na yung pinakakinakatakutan natin lahat, pag binigyan natin siya ng lugar, pag binigyan natin siya ng espasyo, kayang gumawa ng Panginoon sa buhay natin. Marami pa rin hindi naniniwala, pero kung hindi ka naniniwala pa rin ako. Nakapagkasama mo ang Panginoon. Maraming pwedeng mangyari sa buhay ng tao. When we give place to Jesus, we give place for a miracle. When we give place to Jesus, Jomar, ayusin mo mukha mo. Hindi ko gusto yung mukha mo, Jomar. Lungkot mo. Sabi ko, pag nagbigay ka ng lugar sa Panginoon, nagbibigay ka ng lugar sa milagro. Tayo hindi tayo nangingi ng milagro, pero wala namang lugar sa Jesucristo. Hingi tayo nangingi ng milagro, wala namang lugar yung gagawa ng milagro. Kaya pag binigyan mo ng lugar sa Jesucristo, parang binigyan mo ng lugar ng milagro. Pag
binigyan mo ng lugar si Jesucristo. You give place for the hope. When you give place to Jesus, you give place for forgiveness. You give place for encouragement. You give place for answer. You give place for healing. You give place for deliverance. You give place for power. You give place for salvation. And you give place for the blessing. Kaya kailangan mo lang bigyan mo siya ng lugar. Kung pinautin tayo pag-blessing, magandang bagay, pero may mali. Siya muna ang bigyan natin ng lugar. Amen. Dahil may mga tao parang yung bahay crowded, yung bahay ng kaguluhan, kaluputan. May mga tao ganyan. Ang iniisip nila lang yung pera, mga kapatid. Pera. Pera. Kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, yung mga bagay na patungkol sa Panginoon. Pero mga kapatid, wala ng lugar ang Panginoon sa buhay mo. Siyempre, hindi lang Lord, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. May mga prayer tayo mga kapatid na walang prayer na nasasabing kahiling. Doon lang ako mga kapatid. Napupuspus lang ako ng Holy Ghost dahil alam ko mga kapatid, sabi ng Biblia, bago ka pa nanalangin, alam na ng Diyos ang iyong kahilingan. Ang mahalaga, hallelujah, may lugar! May lugar ang Diyos! Sa puso mo, I don't question your prayer. I know you can pray. I know you pray. I know you do. I know you did. Kailangan mo ng ganito, Panginoon. Ingatan mo sila nito, Panginoon. Tulungan mo kami ganito, Panginoon. Pamilya ganito, Panginoon. I know you do that too. But we miss the most important part of our prayer. It's not just giving place for the answered prayer, but giving, hallelujah, an adequate room, hallelujah, para sa Panginoon na sasagot sa ating mga dalangin. Amen! Yan sabi ng Panginoon sa kanila. Handa na ba kayo? Ang sabi ng Panginoon sa inyo, sa atin, bigyan ninyo ako ng lugar. Hindi Lord, naka-reserve na ito sa ganito, yung kalahati ng puso mo naka-reserve na ito. Yung iba mga kapatid, ganito na Panginoon, yung buong isip at puso ko naka-reserve na kay Bobby. Kay Bobby naman. Baby! Dami yung ano. Hindi mo alam kung saan galing yung baby mo. Hindi mo alam kung saan galing yung asawa mo. Hindi mo alam kung saan galing yung anak mo. Hindi mo alam kung saan galing yung mga bagay na meron ka. Kung naiintindihan mo lang kung saan galing ang lahat. Bigyan natin sa ng lugar. At bibigyan ka na lalo. Bibigyan ka na lalo.
Iniwan na namin ang bahay namin. Iniwan na namin ang asawa namin, pamilya namin. Iniwan na namin mga anak namin. Ano meron kami? Sabi ng Panginoon, parang hindi nyo alam yung salita ng Panginoon. Lahat ng kaya nating iwanan para sa Panginoon. Sabi naman, I will give you 100-fold. Kaya huwag kang manghinayang. Huwag kang manghinayang na mag-alis sa buhay mo at papasukin ang Diyos tayo. May magandang gagawin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ninyo. May magandang gagawin ng Panginoon. Bigyan mo lang siya ng lugar. Kung hindi ka excited sa sarili mo, ako excited ako para sa iyo na may gagawin ng Diyos kung bibigyan mo siya ng lugar. Hallelujah! Tapos na pala tayo. Salamat sa Diyos. Sige lang. Kung ano lang ginagawa ng compute ganito. Let go and let God. Ang gagawin namin. Hear the word of the Lord. Let some people go. Let some things go. Mga pangarap, mga dreams, mga kapatid. And let God take over. Okay? Kung gusto mo lang naman na ang Diyos ay gagawa sa buhay mo. And kung hindi, ituloy mo yan. Gusto niyo mo bigyan. Sabi ni Lord, sinong iiyak? Marami na akong nakitang matibay, matigas. Pero hindi po ubra yung tigas din sa Diyos mga kapatid. Kahit lahat ng panahon kung gusto ng Panginoon paluluhayin tayo, kaya na tayong paluhayin. Pero mas gusto niya tayo yung magsaya. Kung hindi nila binigyan ng lugar si Jesucristo doon sa bahay na yun, iyakan sila niya. Hindi pumunta ang Panginoon doon. Ayan, madala kayo. Ayaw na kasi ako papasukin eh. Hindi gano'n. Ang gusto ng Panginoon, pagpasok niya sa buhay natin, mapapalitan ang katakutan ng magandang direksyon ng buhay, mga kapatid. Amen. Hindi masaya ang Panginoon na malungkot ka, makinig ka. Hindi masaya ang Panginoon na naghihirap ka. Hindi masaya ang Panginoon na nahihirapan ka. Pero ayaw mo siyang bigyan ng lugar. Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Ulitin ko. Kung ayaw mo rin siyang bigyan ng lugar kahit gusto pa niya maging masaya, ikaw na ang nagpapalungkot sa sarili mo. Makinig tayo lahat. Kaya sa araw na ito, umaasa ang Diyos na magiging mga talumpay ang mga buhay natin. Dahil binigyan niya na tayo ng susi, na ang susi ng lahat, ano man ang mangyari,
Basta may lugar ang Panginoon sa puso natin, mga kapatid. Kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ay magagalang pinagkarti pa lang. Doon sa sinisipahan namin, mga kapatid, makapot kami doon ng lampas ng kanila. 10:30 lang. Pero may malapit na akong matapos. 10:30 pa lang. Mamaya na kayo magmaritisan, mga kapatid. Maaga naman na. Nakalimutan ko tuloy sa sabihin ko. Sasabihin ko maganda yung nakalimutan ko. Meron na tayong susi. Naalala ko na. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga ang lugar para sa Diyos. Pag-aralan ninyong Biblia, mga kapatid. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Galit na galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Paggawa ng Diyos-Diyosan. Yan yung batas na meron sa lumang tipan at sa bagong tipan. Galit na galit ang Diyos sa pagsasamba, hindi lang paggawa, hindi lang Diyos-Diyosan, lalo na yung pagsamba. Ayaw na ayaw ng Diyos. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga ang lugar. Sa Book of Acts, mga kapatid, bawat lugar ay may mga paniniwala. May isang Diyos ni Ray, ang tawag natin sa Diyos. Sa Biblia, mga kapatid, sa Book of Acts, napunta si Pablo sa Greece. Ay kung tayo ng mga relihiyosong tao, mga kapatid, patungkol sa pagkapanginoon at pagka-Diyos. Tungkol sa Diyos. Yung iba, boring sa kanila ito, narinig na nila eh. Ang grace ang pinakamaraming tinatawagan ng Diyos. Mga Greek, sila Apollos, sila Cupido, nakikikupido lang tayo. Sa kanila nag-originate yan. Mga nanay ni Cupido, Diyos nila lahat yun. Uulitin ko, mga kapatid. Dito nyo makikita kung gaano kahalaga ang lugar para sa Diyos. So ganun sila doon. Kaya sa simbahan nila, sa altar ng simbahan nila, nandoon si Apollos, nandoon, may mga lalagyan ng mga Diyos nila, mga kapatid. May lalagyan nyo ng mga dilata ninyo doon, at saka sinasamba rin yung mga sardinas doon, at mga pulumpik na expire na, nandoon pa rin mga kapatid. O hindi ako hihingi ng corn beef, bawal sa akin, huwag kayo magkalala na. So nakalihira doon, sister. Yung mga Diyos nila. Uulitin ko para maintindihan nyo, sa lumang tipan, galit ang Diyos sa mga imahe, galit ang Diyos sa paggawa ng imahe, galit lalo ang Diyos sa pagsamba sa mga imahe, galit na galit ang Diyos. Galit ang Diyos sa bagong tipan ng Panginoon, mga kapatid, sa kanilang templo, iba't ibang Diyos na kalagay. Galit ang Diyos. Sabihin natin lang, galit ang Diyos. Galit ang maganda. Sa dulo
mayroong bakante. At nung dumaan si Pablo, mga kapatid, sumilip siya. Sabi niya, napansin ko kayo mga relihiyosong tao dito. At tinitingnan ni Pablo, galit ang Diyos dito. Galit ang Diyos, galit ang Diyos. Galit ang Diyos sa pagsasamba nila. Pero doon sa dulo ng altar, may bakante. Ang nakalagay doon sa bakante, ang nakasulat doon, para sa Diyos na hindi natin kilala. Kahit galit ang Diyos sa kanila, kahit galit ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay dumamatahin. Mayroon silang lugar. Eh, pwede kong sabihin, Pastor, sa kinadami-dami ng altar ng pagkakamali ko, sa kinadami-dami ng kasalanan na nagawa ko, baka hindi na ako makalapit sa Panginoon. Sandali na, mga kapatid, kung sila ang pinakamadalikan ng Panginoon ay kinaawaan ng Diyos, niligtas ng Panginoon, ang kailangan mo lang gawin yung ginawa nila. Magbigay ka lang ng lugar sa Hallelujah. Magbigay ka lang ng lugar. Kaya ngayon sa Biblia, pag nagbukas ka ng Biblia, may mababasa kayong dalawang aklat, the book of 1 Corinthians and the book of 2 Corinthians, dahil may mga taong bukas may lugar sa Panginoon. Gusto mo ng Holy Ghost? Gusto mo ng anointing? Gusto mo ng milagro? Gusto mo ng answered prayer? Wala kang ibang gagawin. Gusto mo ng relasyon? Gusto mo ng kaligtasan? Gusto mo ng maayos na buhay? Bigyan mo lang siya ng lugar. At subukan natin ang Panginoon sa araw na ito, mga kapatid. This is our right time to give place to Jesus. I know you love Jesus. I know you understood the love of God in the cross of Calvary. Pero minsan hindi pa rin makapasok ang Panginoon dahil nakikita niya walang lugar ang Panginoon. Kaya nakikipag-usap ang Diyos sa atin ngayon. Ulitin ko, may sakit ka man, magaling ka man, may problema ka man, wala ka man problema. Nakikipag-usap ang Diyos sa araw ngayon. Ito sa atin. Kaya ba nating bigyan ng lugar ang Panginoon Hesus Kristo sa ating mga buhay? Yung iba sa inyo, itong nasa isip Naisip nyo yung mga bisita. Kinakausap kayo ng Panginoon, kaya hindi kayo makafocus. Pinipigilan yun. Iba naiiyak na, pero pinipigilan na kailangan polis pa rin. You cannot give place to Jesus with that effect, mga kapatid. Kaya ang oras na ito, mga kapatid, ba't pa tayo pumupunta sa gawain? Para hindi sa bigyan ng lugar, Sister Arlene. O pupunta tayo sa gawain dahil naghahanap tayo ng lugar para sa Panginoon. Somebody, naniniwala ko meron pa rin dito mga tao. Hallelujah, na meron malawak na lugar. Pag-usapang Iso Kristo, pag-usapang Panginoong Diyos, meron pa rin malawak na lugar. It's your time to give place to Jesus
Buksan tayo mga kapatid. Itong tamang panahon na bigyan mo ng lugar ang Panginoon Jesucristo sa buhay mo. Nung hindi pa siya nakapasok sa bahay, hindi pa nila alam yung mangyayari. Naguguluhan pa sila. Makinig kayo. Pero nung nakapasok na ang Panginoon, naintindihan na nila lahat ang mga pwedeng mangyari, mga kapatid. Huwag mo mong hintayin yung mga pwedeng mangyari. Ang gawin mo lang, hayaan mo makapasok. Oh, come on, nagagawin. Meron tayong gagawin sa umagang ito. Meron tayong gagawin. Yung mga ayaw papasokin si Jesus sa buhay nila, dyan muna kayo. Bubuksan yung altar sa mga taong may lugar ang Panginoon sa hallelujah. Totoo ba yan? Hallelujah! Totoo ba yan? Come on, hallelujah! Oh, Marcel! Marcel! Nakikita ang tinaso mo. Nakikita na. Agapay na talugan ni Marcel. Hindi piyato. Hallelujah! Problema na tabaso yan. Ikinindog piyato. Tulungan mo ka. Tulungan na ka. Tulungan na ka. Tulungan. Hallelujah! I feel somebody. Hallelujah! Bukas, hallelujah! Dito kayo walang Holy Ghost, walang lugar. Bigyan mo ng lugar, hallelujah! Bigyan mo ng lugar! Bigyan mo ng lugar, hallelujah! Hallelujah, sumamba ka sa Diyos. Bigyan mo ng lugar ng Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Papuri ka sa Diyos. Bigyan mo ng lugar! Yes! Makinig kayong lahat, mga kapatid. Makinig kayong lahat. Makinig kayong lahat. Mayimik muna tayo. Napakalinaw ng mensahe ng Panginoon. Gusto ka niyang tulungan. Bigyan mo lang siya ng lugar. Makinig ka. Huwag sanang mangyari sa'yo na narinig ko mensahe ng Panginoon ngayon na bigyan siya ng lugar at ayaw mo siyang bigyan ng lugar tapos isang araw magkakaroon tayo ng problema at hindi mo rin siya mapapasukin. Hindi mo, hallelujah, ngayon pala, Panginoon, ganito kita kamahal kahit wala akong problema, kahit wala akong pagsudo, ganito kita kamahal, may lugar ka sa puso ko, may lugar ka sa buhay ko. Come on, church!
Itataas ka naman. Bigyan natin ang lugar ng Panginoon. Sa buhay ko, sa puso ko, itaas natin siya sa buhay natin. Come on, kausapin natin ang Panginoon. Come on, talk to God. Sa buhay ko, sa puso ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas, 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 itataas kita, itataas, sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, sa puso ko, itataas, 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 we love you, Lord. Itaas, itaas, sa buhay ko, sa buhay ko, maging sa puso ko, sa puso ko, itaas, Brother Jim. Pwede ba yung nagmumula sa puso natin, mga kapatid, para sa Diyos? Glory to God! Glory to God! Give place to God!